So, okay. Next number na tayo. So, yan for our last this sample sa ating trigo, no? So, paano naman tayo kapag ganito? Kanyan sir di ba? Tawag dito. So, even yan sir, di ba? Dapat ang iabang natin kapag even, di ba? Si secant squared. Yeah, pwede naman. So, babawasan natin siya. Pero, what if merong mas better way? So, another way na pwede nyong gawin sa pagsosolve ng trigo, no? Is, ibalik nyo siya in terms of sine and cosine. No? Pwede nyo din siyang ganun na isolve. So, halimbawa dito, we have, ibabalik mo lang siya sa, yun, in terms of sine and cosine. So, we have the tangent x. Ano bang identities ni tangent x in terms of sine and cosine? That is equal to sine x all over cosine x. How about secant naman, no? How about 1 all over secant x? So, yan. Kaya kailangan nyo din kabisaduhin yung ating mga identities. Pero meron dyang way, no? Para mas madali ninyong matandaan, no? Yung 21, makaka-21 identities kayo agad kapag meron kayo ng hexagon identities natin na makikita nyo dito. Yan, picture. So, yan. Pwede nyo yung matutunan, pwede nyo yung pag-aralan para at least makabisado nyo agad yung 21 identities gamit lamang yan. So, sige. This is cosine x. So, kung kailangan mo ng squared dito, so, gawin mo lang squared dito. Squared. Kung kailangan mo raised to 5, then raised to 5 mo to, raised to 5 mo to. So, yan. Palitan natin siya. Pero bago ko siya palitan, para mas makita nyo is, hatiin ko muna siya, no? Hatiin ko muna siya. So, we will have this tangent squared x, and then see 1 all over secant raised to 5 x dx. Yan. So, pwede ko na siyang palitan. So, we will have this secant squared x all over cosine squared x. And then, palitan ko naman to ng cosine raised to 5x dx. Uy, may makakancel. So, pwede ko itong i-cancel. Mababawasan to ng dalawa. So, magiging raised to 3 na siya ngayon. So, our new equation will become sine squared x cosine cube x dx. Now, it's time to decide na naman. It's time to decide. So, meron tayong add na cosine, no? And positive power, no? Yung power ng ating cosine, which is this one. Ano yung power niya? Raised to 3. That is an odd number. And also, that is a positive. No? Positive and odd. So, ang gagawin natin is hihiwalay lang natin yung isa na cosine. So, that becomes sine squared x cosine squared x. Yung hiniwalay natin na isa, yung cosine x dx. So, yan. Pwede na nating i-identities ulit si cosine squared para nakaabang si sine, no? So, habang nagsusolve ka nito, dapat medyo kabisado nyo na din yung ating identities. Alam ko na that is 1 minus sine squared x. Yan. Then, cosine x dx. So, we can multiply or sige, mag-let u tayo. Let u natin si sine x. Du natin is si cosine x dx. So, this will become u squared minus 1 minus u squared du.
So, yan, para maiksi yung isulat natin. So, pwedeng ganon. So, that is u squared du minus u raised to 4 du. Yan. Then, this will become 1/3 u cubed minus 1 all over 5 u raised to 5 plus c. So, going back lang sa ating equation, that is 1/3. Substitute mo yung u, we have sine cube x minus 1 all over 5 sine raised to 5 x plus c. So, kung gusto nyo pang matuto ng mga ganito, so, pwede nyo i-follow ang aking page, yan, Facebook page, and pwede nyo din i-subscribe ang aking YouTube channel, and yeah, I'm starting to teach ng mga engineering math, sa mga elementary math and high school math. And if gusto nyo na magkaroon ng tutor, so you can message my page or you can comment in the chat box, no? Para magkaroon tayo ng pwede nating pag-usapan yan. So, hanggang dyan na muna ang ating pag-aaralan dito sa integral about sa trigo.